Ang star ng Celtics na si Jaylen Brown ay naghahanda para sa kanyang villain arc sa paparating na NBA season. Sa isang serye ng mga mensahe sa social media, ipinahayag ng two-way swingman na itataas niya ang kanyang laro sa isang bagong antas upang tuluyan ng patahimikin ang mga kritiko. "Gusto ko ng dugo," sabi ni Brown bilang tugon sa posibilidad ng isang villain year. Hindi lang sa Instagram inilabas ni Jaylen Brown ang kanyang mga plano para sa darating na season. Nag-post din siya ng isang medyo malabong mensahe sa Twitter na tila nagpapahiwatig na ipapakita niya na isa siya sa mga pinakamahusay na player sa liga. Mahal mo man siya o hindi maikakaila ang status ni Jaylen Brown bilang isang star. Siya ay isang mahalagang bahagi ng Celtics na may 8 taong karanasan. Sa edad na 27, siya ay inaasahang maabot ang kanyang prime sa darating na season. Matapos manalo ng kampyonato, may isip mong magiging mas kumpiyansa si Jaylen sa kanyang legacy kaysa dati. Nagtala siya ng average na 23 puntos kada laro nung nakaraang season, nakapasok sa kanyang ikatlong All-Star appearance at pinangunahan ang Celtics sa pinakamagandang record sa liga. Noong panahong iyon, labis na nadismaya si Brown na hindi siya napili ng USA at sa huli, sinisi niya ang Nike sa pagharang sa kanyang paglahok. Sa kasamaang palad, hindi ito naging sapat upang mapabilang siya sa team at wala siyang magawa kundi panoorin na lamang habang kinukuha ng Team USA ang gold medal. Sa pagpasok sa susunod na season, hindi na nakakagulat na magdadala si Jaylen ng galit sa kanyang sarili. Kahit na naabot na niya ang tugatog ng tagumpay sa basketball, patuloy pa rin siyang hindi napapansin, pati na rin ang Celtics. Matapos mag-improve ang mga team na tulad ng Knicks, Philly at Orlando Magic ngayong summer, hati ang mga opinyon ng mga tagahanga kung sino ang magtatagumpay sa susunod na season. Ngunit sa roster na kinabibilangan nina Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday at Derek White, ang Celtics ay dapat handa para sa kanilang pinakamahusay na season. Si Tatum lamang na nagtala ng average na 26 na puntos kada laro noong nakaraang season ay magtitiyak na ang Celtics ay magiging isang malaking banta sa East at walang dahilan upang isipin na hindi nila kayang depensahan ang kanilang titulo. Bilang pangunahing bahagi ng championship team, malaki rin ang magiging papel ni Jaylen Brown sa pagdetermina ng resulta kung mananatili siyang nakatutok at mapapaunlad ang kanyang ball handling skills. Maari niyang buuin ang pinakamagandang stretch ng kanyang career at halos hindi mapipigilan ang Celtics. Kaya kahit na kailangan niyang gumawa ng mga kalaban sa daan, si Jaylen Brown ay magiging misyonaryo sa susunod na season upang makuha ang respeto at pagkilala na sa tingin niya ay matagal nang kulang. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, hindi nakapagkuha ang Warriors ng isang kilalang NBA superstar na maipapareha kay Steph Curry ngayong off-season. Nabigo ang Golden State sa kanilang paghahangad para sa dalawang pangunahing target sa off-season, sina Paul George at Lauri Markkanen, matapos pumasok si George sa free agency at lumipat sa Philadelphia. Habang si Markkanen ay pumirma ng 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng $238 milyong upang manatili sa Utah Jazz. Ngunit si Stephen A. Smith ng ESPN ay nagbigay pansin at nagtatanong kung bakit hindi nagawa ng Warriors na makakuha ng isa pang star upang samahan si Steph sa court simula nang umalis si Kevin Durant pagkatapos ng season. Interesado akong alamin pa ito ng mas malalim. Bakit hindi nila makuha si Paul George? Bakit hindi nila makuha ang isa pang superstar na maipapareha kay Steph Curry? Lalo na pagkatapos umalis ni Kevin Durant, sinabi ni Smith noong Biyernes sa First Take. Siguro hindi ninyo naramdaman na kailangan ninyo ng kahit sino, naiintindihan ko yon dahil si Klay Thompson ay si Klay Thompson at si Draymond Green ay si Draymond. Pero tinitingnan ko pa rin ang buong organisasyon, lalo na si Warriors coach Steve Kerr at iniisip ko bakit hindi natin mabigyan ng kapatid na ito ng karagdagang tulong. Pinag-uusapan natin si Steph Curry na parang nasa kanyang prime pa rin. Siya pa rin ang pinakamagaling na shooter sa planeta. Kayang gumawa ng 25 puntos bawat laro. Kayang mag-shoot ng higit sa 40% mula sa 3-point range. Bakit hindi natin siya mabigyan ng tulong? Isa siya sa pinakamabait na tao sa mundo. Mahal siya ng mga teammates. Mahal siya ng organisasyon. Itinuturing siyang Diyos ng lungsod at rehiyon. Bakit hindi natin siya mabigyan ng isang notable na kasamahan sa paglalaro? Iisipin mong maraming gustong sumali sa kanya. Hindi ko alam kung iyon nga ba ang nangyari. Simula nang umalis si Durant papuntang Brooklyn, ngayon ay nasa Phoenix kasama si Booker,
Marami ng target ang Warriors na mga high caliber players na makakatulong sa pagpapanatili ng championship basketball sa Golden State. Mga player tulad ni Brandon Ingram at Zach LaVine ay naiugnay na sa organisasyon sa loob ng ilang taon, ngunit walang natuloy na transaksyon. Gayunpaman, napatunayan ng Warriors kahit wala si Durant na hindi nila kailangan ng isa pang star nang manalo sila ng kanilang ika-4 na NBA title sa loob ng 8 season. Ngunit sa pag-alis ni Klay Thompson ngayong summer, nag-iba ang kanilang approach sa off-season. Sa halos buong partnership nila, si Thompson ang right-hand man ni Steph at ang number 2 scoring option ng Golden State. Ang Splash Bros ay nagbasag ng mga record at nagpahirap sa mga depensa ng kalaban sa loob ng mahigit isang dekada. Ang puwang na iniwan ni Thompson ay dapat sanang napunan ni George, hindi ito nangyari. At bago pa man bumagsak ang plano kay Markkanen, gumawa ang Warriors ng ilang low-risk na hakbang na umaasa silang magbubunga ng malalaking resulta, kabilang ang pagkuha kina D'Anthony Melton, Buddy Hield at Kyle Anderson. Si Steph at Green kasama ang mga batang talento ng Golden State tulad ni Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandon Podziemski at Trayce Jackson Davis ay maaaring muling patunayan na kaya nilang maglaro ng high-level basketball at makipagkumpetensya sa pinakamahusay kahit walang karagdagang tulong. Sa kabilang balita naman, ang papel ni Klay Thompson sa opensa ng Warriors ay nanatiling pare-pareho sa loob ng kanyang 13 season sa Bay Area. Ngunit ngayon, ang 5 beses na NBA All-Star ay kailangang matutunan ang isang bagong playbook at kabuuang sistema ng opensa matapos niyang lumipat sa Dallas Mavericks bilang isang free agent. Siyempre, ang malaking karagdagan ay si Klay, sinabi ni Cuban, Kina Brunson at Hart. Isa siyang player na kailangang bantayan ng husto, na alam mong kayang gumawa ng 40% ng kanyang mga 3-point shot. Sa Golden State, palagi siyang kailangang gumalaw. Meron silang motion offense kung saan palagi siyang lumulusot sa mga screen at tumatakbo. Alam mo, hindi namin ginagawa yon o hindi gaano kadalas. Oo, magpapatakbo kami ng ganong aksyon para sa kanya. Pero mas madalas, nandyan lang siya sa kanto o sa wings at mag-aabang na lang ng pasa mula kay Luka at Kyrie Irving. Sana maging mas madali ang buhay niya. Ayon kay Cuban, hindi na magmumula si Thompson sa mga screen mula sa dati niyang mga kasamahan sa Warriors o tatanggap ng mga napakagandang pasa mula kina Steph Curry at Draymond Green na matagal nang bumagay sa kanyang estilo ng paglalaro. Sa halip, ang 4 na beses na NBA champion ay pangunahing magiging bahagi ng isang catch-and-shoot role sa Mavericks. Si Thompson ay magiging bahagi ng isolation-heavy offense ng Dallas na pinangungunahan ng mga ball-dominant scorers na sina Irving at Luka na nag-aambagan ng kanilang regular na 30 puntos na laro. Nag-average si Irving ng 25 puntos noong nakaraang season at si Luka naman ay 33. Malaking pagbabago ito para kay Thompson lalo na't siya ang naging pangalawang nangungunang scorer ng Golden State na may 17 puntos average noong nakaraang NBA season sa likod ni Curry na may average 26 na puntos. Umaasa si Cuban na magiging madali ang paglipat ni Thompson sa tulong ng kanyang mga star players. Pagkatapos ng lahat, kadalasang nagiging matagumpay ang mga malalaking pangalan. Tingnan mo na lang kung ano ang nagawa ni Curry at ng Team USA noong nakaraang Paris Summer Olympics. Bukod pa rito, kahit natalo ang Mavericks, umabot pa rin sila sa NBA Finals laban sa Boston Celtics, kaya may dahilan para sa optimismo. Malamang na magiging maayos si Thompson sa sistema ng opensa ng Mavericks. Ngunit tiyak na haharap siya sa mga pagsubok na hindi niya naranasan nung nasa Warriors pa siya. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.